pag-asa'y makakamtan, basta tayo'y magtulungan. Sulong kabuhayan tungo sa pagyabong para sa mamamayan. Kalikibaran sutin sa desa, mibun sutit wakan tamatodem sa upo. Ang Sablayan sa Occidental Mindoro ay ang pinakamalaking munisipalidad sa Pilipinas. Malaki ang potensyal nito pagdating sa agrikultura tulad ng pagsasaka at pag-aalaga ng hayop, partikular na ang mga baka. Kilala rin ang Sablayan bilang tahanan ng mga indigenous people o katutubong mangyan. Sa Sitio Palsikayon, Barangay Pag-asa, matatagpuan ang tribo ng mga alangan. Ako po si Boy Magan, isang leader po sa Sitio Palsikayon, Barangay Pag-asa. Ako po isang tribong alangan. Nung hindi pa po kami nakikilala ng mga pamahalan, medyo mahirap pong buhay namin. Dahil po wala pong kaming ibang mapupuntaan. Pag-araw na po ay maghapon po kami nasa gubat, naghahanap po ng pagkain. Minsan po hindi na nagkain ng tanghalian dahil po sa mahirap po na kaming mga katutubo. Yung dati po namin kinakain, nagnanami po sa gubat. Pag-hapon, nais na rin namin na may dala sa pamilya. Medyo mahirap po ang pamumuhay namin dati. Minsan po, makakulangan po sa pagkain. Minsan, isang araw, kumain ng 2 beses. Mahirap din po na umanap ng pagtatrabahuan. Upang matulungan ang mga katutubong mangyan na magkaroon ng matatag na kabuhayan at bilang sagot sa suliranin ng bayan hinggil sa kakulangan ng karne, nagkaloob ng 1.5 milyong halaga ng Seed Capital Fund ang DSWD sa pamamagitan ng Sustainable Livelihood Program para sa proyektong pagbabaka. Kung may kakulangan ng ating bayan sa karne, isa ito sa mga pag-isipan na ang mga katutubo ang mag-aalaga, sila na ngayon ang mga magsusupply ng pangangailangan natin sa merkado. Ang ating mga kapatid na katutubo ang mayroong pinakamalawak na lupain. Sila rin ang nandun sa antas na kung tawagin natin ay below poverty line. Kung makakatulong sa kanilang kabuhayan, magagamit nila yung kanilang napakalawak na lupain para alagaan itong mga baka. Nagkaloob rin ang lokal na pamahalaan ng Sablayan ng karagdagang 1.5 milyon upang mapalawig ang pagbabaka. Sa kabuuan, 200 pamilya ng mga katutubong mangyan na ang nakikinabang rito. Yung allotment na budget ng Department of Social Welfare and Development para sa SLP ay tinapatan ng ating lokal na gobyerno. So kung magkano yung allotment ng DSWD, yun din ang ilagay ng ating munisipyo para mapalawak ang programa. Bukod dyan ay yung pagsiguro sa pagbabantay ng ating tanggapan ng pambayang veterinaryo para siguraduhin na ang mga balaga nating baka ay malusog, ligtas, at higit sa lahat ay mapaparami natin. Sa pag-aalaga po namin ng baka ay may support talaga po ang Agriculture Office. Pupurgahin po namin yung mga baka. Ang isang hamon sa amin dito, yung maraming garapata yung mga baka nila. Dahil na nagiging problema ng pamamayat ng baka at sa pagkakasakit hanggang sa mamatay po yung iba. Kami naman ay tumutulong talaga sa pagbibigay ng karunungan sa katutubo nating nag-aalaga ng baka. Lagi nating binibigyan ng trabaho sila na bantayan yung baka ng maayos at saka kung maaari, magre-report sila kapag may problema yung baka. Sabihin nila kung may sakit para natin kagad masolusyonan, maging malusog yung mga hayop po. Yung mga baka naman ay nasa pangangasiwa din ng PCIC o dili kaya naman sa panahon ng kalamidad ay maaari itong mapalitan. Ang programa po ng PCIC patungkol po sa ating insurance sa pagbabakahan. Ito po ay
insurance na sumasagot para po in case na may mangyari po sa mga alagang baka ng ating mga nag-aalaga ay mapalitan po ng panibagong baka. So ito po yung kahalagahan nito. Mababayaran po siya ng PCIC ay di pwede pong magsimulang ulit yung atin pong nag-aalaga ng baka. Katuwang ang lokal na pamahalaan, ang naging strategiya ng mga katutubo ay ang pagpaparami muna ng mga alagang baka at ang pagbebenta ng baka ay magsisimula pa lamang sa 3 taon ng proyekto. Ito po ay communal ownership. Ibig sabihin ay pag-aari ng tribo. Ang pagpapasya, kung ito ba ay ibebenta, ay nasa kamay ng tribo. Opo, tinatatakan po namin ng logo ng DSWD at ng Bayan ng Sablayan para siguraduhin at ipaalam sa lahat na ito'y proyekto at pag-aari ng Republika ng Pilipinas. Sa ilalim ng programa, hindi ito dapat bilhin inuman dahil sila'y mananagot kapag kanilang binili at ito ay magsiserbi sa talagang kung ano yung purpose ng proyekto. Ang paramihin, ang magkaroon ng kabuhayan ng mga katutubo. Dati po yung baka namin, naiakyat namin galing sa baba, nasa 15 piraso lang po. Pero ngayon sa tulong ng pamayanan, nagkakaisa, na pinalago namin, nasa 21 na po ngayon na piraso. Kami po ay nagpapasalamat sa tulong niyang pamahalan mula sa DSWD, bago sa LP, na nagtulong po sa aming mga kabuhayan. Gumanda po ang pamumuhay namin ngayon kasi sa tulong ng DSWD na binigyan kami ng magandang programa, gawa ng mga baka nga po, at may mga inaasahan po kami. Noon po ay sila ay nagkakaingin lang, wala silang inaasahan kundi pangangaingin lang. Dumating yung baka at alam nila na pagdating ng araw ito ay dumami, ay sila ho ay lahat ay makikinabang. Ang buhay nila ngayon ay masagana rin, hindi katulad doon talagang isang kahig, isang tuka, pero ngayon ay naayos na nila unti-unti dahil sa ating pamahalaan. Salamat po sa mga binigay niyong pondo sa DSWD. Dahil sa inyong binigay na pondo ay nakita na po ng pamahalaan na talagang ito ay umangat at nagkaroon ng pagdami ng baka ngayon. Noon, malaya kami, kahit saan lang pumunta, kahit saan lang kami nagsuot sa gubat. Pero sa ngayon, malaki ang pagbabago namin. May pagkakaisa at may pagkakabuang pamayanan. Sa ngayon po, dahil may nagtuturo na rin po sa amin mga DSW, isa pong mahalagang bagay sa amin po ang ganito pong mga ibinibigay po ng DSW dahil ang isip ng iba noon, kaya nagsilayasan sa pamayanan, walang inalagang ganitong hayop. Kahit kung saan lang po tayo. Ngayon, dahil may pagkatiwala at magkakaisa, pag dumami, malaking tulong sa amin, sa mga pamayanan, sa lahat ng katutubo. Hindi lang po sa isa, kung hindi sa pang marami ang tao po ito. Sa mga barangay po at sa Sablayan, malaki po pagbabago sa amin. Tulad po yung mga bata, patuloy po silang nag-aral. Kami naman ay nag-alaga ng hayop. Kung saan kami pupunta, malaking bagay po sa amin. Kung dati ay medyo malangkot po kami, ngayon ay sumaya kasi may libangan. Pagkahapon, nakikita po namin ang mga baka na nandun sa bundok. Nagpapasaya din po sa amin kasi napapansin po namin may mga bakaan nga po kami na inaasahan. Yun po ang tulong ng ating DSWD. Mayroon po kaming bakaan na inaasahan para po sa aming matatag na kabuhayan. Na dumating ang panahon na sila na ang magsusupply ng ating pangangailangan sa nutrihina, sila ang magsusupply ng ating pangangailangan sa pagkain, magkakaroon sila ng kabuhayan, ng kita mula dito, at dumating ang panahon na hindi na sila mahahamak ng sino man dahil sila mismo ay merong sariling pinagkukunan ng kanilang kabuhayan. Sa tulong ng DSWD-SLP, ang komunidad ng Sablayan ay patuloy sa landas ng tagumpay at pag-unlad.
Pag-asa'y makakamtan, basta tayo'y magtulungan. Sulong kabuhayan tungo sa pagyabong para sa mamamayan. Isang mayabong na araw na pagsibol sa lahat. Malugod naming inihahatid sa inyo ang second episode ng paborito nating SLP Kwentong Sibol online show kung saan tinatalakay natin ang iba't ibang paksa patungkol sa Sustainable Livelihood Program o SLP mula sa Kagawaran ng Kagalingan at Pagpapaunlad Panlipunan o DSWD. Ako si Sally Bolo at ito ang SLP Kwentong Sibol. Sa pamamagitan ng SLP Kwentong Sibol ay napapatotohanan o nahuhumanize natin ang istorya sa likod ng mga titik at numero. Dito rin na ipakikilala o naiaabot natin ang programang SLP sa mga individual o komunidad na dapat ay sineserbisyohan nito. Kaya naman bago ang lahat ay iniimbitahan namin kayong lahat na i-like o i-follow ang ating Facebook page, ang DSWD Sustainable Livelihood Program, gayon din ang Facebook Live na ito. Gamitin lamang ang ating mga official hashtags, #bawat buhay mahalaga sa DSWD at #SLP Kwentong Sibol. Maaari rin kayong mag-comment at mag-share sa kabuuan ng ating programa at sisikapin namin na sagutin ang inyong mga katanungan. Sa ating pagbabalik ay makakapanayam natin ang Grievance and Compliance Officer ng SLP National Program Management Office na si Mr. Zandrex Jan D. Pascasio. At kaugnay nito ay tatalakayin din natin kung ano nga ba ang proseso sa pagpapadala ng mga hinaing o suhestyon patungkol sa Sustainable Livelihood Program. Yan at marami pang iba ang dapat ninyong abangan sa aming pagbabalik. Muli, ako si Sally at magbabalik po ang SLP Kwentong Sibol. Pag-asa'y makakamtan, basta tayo'y magtulungan. Sulong kabuhayan tungo sa pagyabong para sa mamamayan. Muling nagbabalik ang SLP Kwentong Sibol. At ngayon makakapanayam na natin ang ating guest sa araw na ito. Magandang araw po Mr. Pascasio at welcome sa SLP Kwentong Sibol second episode. Maaari ba kayong bumati sa ating mga manonood? Isang mayabang na araw din sa iyo, Sally, at sa lahat ng nanonood ng SLP Kwentong Sibol sa Facebook Live. Masaya ako na naging bahagi ng online show na ito. Talaga namang isa ito sa mga epektibong paraan ng programa upang mas mapalawak pa ang mga naaabot nating komunidad. Maliban pa rito, daan rin ito upang may papatid natin sa publiko ang mga tamang impormasyon tungkol sa ating programa. Ito ay para masigurado nating lehitimo ang impormasyong natatanggap nila lalo na sa panahon ngayon na laganap na ang misinformation o fake news. Tama po kayo dyan, Sir Sandrex. At salamat sa pagbibigay diin sa importansya ng Kwentong Sibol. Dahil dito sa programang ito, hangad natin na laging magbigay ng wasto at angkop na impormasyon para sa ating mga taga-subaybay. And speaking of information dissemination, maraming kumakalat ngayon na maling impormasyon o mga fake news patungkol sa proseso ng paglahok sa SLP. May ilang mga nagsasabi na kinakailangan umano ng transaction fee, dagdag na bayad para daw mapabilis ang proseso ng dokumento at mapabilang sa ating programang SLP. Kasama na din daw dito na yung iba parang nababagalan sila sa proseso ng SLP. At balita namin itong mga fake news na ito na kumakalat online at pati sa word of mouth ay nagdudulot ng pagkakaroon ng grievance, mga reklamo o hinaing mula sa ating mga SLP participants at gayon din sa ating mga aplikante. At ngayon, maaari niyo po bang ipaliwanag sa ating mga manonood kung ano nga ba ang tamang proseso upang mapabilang sa SLP? Para sa ating mga manonood, upang mapabilang sa SLP, maaari kayong magpadala ng liham o kahilingan sa aming opisyal na email address na livelihood@dswd.gov.ph. Kalakip nito ang inyong buong pangalan, tirahan, contact details at kaarawan, pati ang inyong planong pangkabuhayan. Ngunit para sa mga walang kakayahan o access sa internet, kayo po ay inaanyayahan na magpunta sa pinakamalapit na DSWD field office na nakakasakop sa inyong lugar.
para mabigyan ng sapat na impormasyon patungkol sa aming programa. Inyo pong tatandaan na ang aming programa po ay libre ang aplikasyon at walang sinisingil o hinihinging bayad kahit kanino man. Ayan, narinig po natin na kung kayo ay interesadong mapabilang sa SLP, wala po kaming sisingiling na anumang transaction fee or convenience fee bago kayo makasali sa aming programa. So, fake news po iyon. Ngayon naman, Mr. Sandrex, so maraming salamat sa paglilinaw sa ating mga pamantayan kung paano makasali sa SLP. Ngayon, maaari nyo rin po bang ikwento sa amin o sabihin sa amin kung ano-ano nga ba ang mga hakbang na dapat gawin ng publiko upang maiwasan na sila ay mapagsamantalahan ng mga mapagsamantalang individual na naniningil umano ng mga transaction fee. Para naman maiwasan ang mga individual o mga taong mapagsamantala na naniningil ng bayad, nangingikil o nagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa SLP, mangyari po lamang na bisitahin ng ating mga opisyal na social media pages o maaari silang magtanong sa mga kawani ng ating programa para sa mga anunsyo o pabatid patungkol sa mga kahilingang pangkabuhayan inyong nire-request. Ayan, maraming salamat Mr. Sandrex sa paglilinaw dyan. Kaya naman aming mga taga-subaybay at manonood, wag po ninyong kalimutan na kung kayo ay nagnanais makakalap ng tamang impormasyon tungkol sa programa or sa DSWD, mangyaring i-follow lamang po kami sa aming mga official social media sites or platform. Nandyan ang Facebook page ng Department of Social Welfare and Development, maging ang Facebook page na ito po ang DSWD Sustainable Livelihood Program. Maaari nyo rin po kaming bisitahin sa aming mga official websites. Naglalabas din po kami dyan ng mga balita at mga announcements. So, mangyaring tutukan nyo lamang po iyan para masiguro ninyo na tama, angkop at wasto ang impormasyon na inyong makukuha. Yan. Ngayon naman po, Mr. Sandrex, pwede ba naming malaman din kung sakali na mabiktima, halimbawa, ang ating mga program participants or mga gustong mag-apply sa SLP ng mga mapansamantalang individual o kaya yung ating mga mismong staff, sabihin natin may mga naging abuse sa kanilang parte. Paano kaya maipahahatid ng ating mga publiko or ating mga benepisyaryo yung kanilang mga hinaing, maging mga suhestyon nila patungkol sa implementasyon ng ating programa? Ang publiko ay hinikayat na mag-report at magreklamo sa pamamagitan ng pagpapadala ng mensahe gamit pa rin ang official email address ng ating programa. Maaari din silang mag-text o tumawag sa 888 Citizens Complaint Hotline ng tanggapan ng Pangulo ng Pilipinas. Sinisiguro po namin ng inyong mga hinaing at reklamo ay nabibigyan ng sapat na atensyon, masusing pagsisiyasat at manatiling kumpidensyal. Maraming salamat Mr. Pascasio sa pagbibigay ng talaga namang mahalagang impormasyon tungkol sa SLP. Hangad natin na walang sino man ang maging biktima o makaranas ng panloloko o hindi pantay na pagtrato mula sa mga mapang-abusong individual. Ngayon, bago po tayo tuluyang matapos sa ating panayam na ito, nais lamang po naming hingin ang inyong maikling mensahe para sa ating mga manonood. Mr. Pascasio? Muli, ang ating publiko ay pinaalalahanan na ang pagsali po sa SLP ay libre at walang kalakip na anumang kabayaran. Kung kayo po ay nakaranas ng may nangingikil, nakikipagsabwatan o korupsyon sa ating programa, mangyari po lamang na kayo po ay magpadala ng mensahe o reklamo sa aming mga tanggapan. Maraming salamat po. Maraming salamat muli Mr. Pascasio sa pagbabahagi ng impormasyon tungkol sa Sustainable Livelihood Program. At maraming salamat din sa inyong oras na naibigay para sa ating Kwentong Sibol online show. Ayan, sa ating mga manonood, huwag po kayong aalis dahil sa ating pagbabalik ay sasagutin naman natin ang ilan sa mga katanungan na inyo pong iniwan sa ating comment section. Muli, ito ang SLP Kwentong Sibol 2026 second episode at magbabalik po tayo matapos lamang ang ilang patalastas. Pag-asa'y makakamtan, basta tayo'y magtulungan. Sulong kabuhayan tungo sa pagyabong para sa mamamayan.
Muling nagbabalik ang SLP Kwentong Sibol 2026 second episode. Ngayong araw ay napakinggan natin ang tamang proseso kung paano makasali at kung paano din magpadala ng hinaing o suhestyon tungkol sa SLP mula sa ating grievance officer na si Mr. Zandrex Pascasio. Ngayon naman ay dumako po tayo sa Q&A, question and answer, para naman sa mga nag-iwan ng katanungan sa ating comment section. Ayan, meron po kami dito nakalap na 2 mula kay Miss Sandra Mangawang. Sabi niya, sobrang tagal na ng aking application sa SLP mula nang nagpasa ako ng requirements. Mahigit 2 linggo na ngayong araw, bakit hindi pa rin ako natatawagan o napupuntahan ng kawani ng SLP? Ayan, para kay Miss Sandra Mangawang, maaari nyo pong kontakin ang PDO na na-assign sa inyo o kung sino man po yung una ninyong nakausap na staff ng SLP para malaman po kung kailan ang susunod ninyong schedule. Kung sakasakali naman po na hindi po ninyo makontak ang kawaning ito, maaari kayong magtungo sa pinakamalapit na tanggapan ng SLP sa inyong lugar. Ito ay maaari ninyong matagpuan sa inyong LGU o kaya naman po sa field office mismo po ng DSWD kung ito ay malapit po sa inyong lugar. Meron din po tayo ditong katanungan, pangalawa, mula naman kay Mr. Alex Kagakit. Ang sabi niya, may isang individual na lumapit sa akin at ang sabi ay papalitan daw ng voucher ang ibibigay na pondo, Siya din daw ay nanghihingi ng transaction fee para mapabilis ang pagkuha niya nito. Ayan, Mr. Alex, kagaya ng nabanggit sa atin ng ating guest speaker ngayong araw na ito, wala pong kahit anumang transaction fee na sinisingil po ang SLP para kayo ay mapabilang sa aming programa. At higit sa lahat, kung kayo ay nasa payout na po ng ating pondo or ng ating kapital, hindi po kami namimigay ng kahit anumang voucher kapalit ng pera ng kapital na binibigay namin. Binibigay ito, either naka-cash po ito, naka-cheque, or dinedeposit po mismo sa inyong mga bank account. At hindi po namin tinatapyasan, walang kahit sino man po ang may otoridad na tapyasan, bawasan, o hingan po kayo ng parte mula sa kapital na inyong dapat natatanggap. So kung ano man po ang sinabi sa inyong halaga, matatanggap niyo po iyon ng buong-buo. Ayan. Maraming salamat po sa katanungan na yan. Ngayon tayo ay dumako na sa huling bahagi ng ating programa. Ngunit bago po kami magpaalam, iniimbitahan namin ang lahat na makiisa sa tamang tulong sa tamang impormasyon campaign ng Department of Social Welfare and Development sa pamamagitan ng pag-like at pag-follow sa official Facebook page nito. Iscan nyo lamang po ang QR code na inyong nakikita sa screen ngayon. At bukod dito, bukod sa Facebook page ng DSWD, ang SLP ay meron din pong official Facebook page. Meron din po tayong YouTube channel, ang SLP TV. Nasa TikTok na rin po tayo at SLP Messenger Community. Ang lahat po ng yan ay nakikita nyong naka-flash ngayon sa inyong screen para makakuha kayo ng mga updates at tamang impormasyon tungkol sa programa. Mangyari lang po na i-follow po ninyo ang iba't ibang social media accounts po namin na yan na nasa inyong screen. Ngayon naman po, tandaan na sa panahon ngayon na laganap na ang fake news at mga scammers, mahalaga po na sa mga lehitimong social media channels lamang po tayo kukuha ng balita at impormasyon. Iwasan din po natin ang pag-click ng mga kahina-hinalang link sa internet upang tayo ay makaiwas sa anumang scam. At tandaan na hindi po nagsisend ang DSWD ng anumang links para kayo ay makakuha ng tulong. Upang manatiling updated sa mga tamang impormasyon tungkol sa DSWD, i-like or i-follow lamang po ang mga social media channels na aking nabanggit. At i-share nyo na rin po sa inyong mga kakilala upang sama-sama nating malabanan ang mga maling impormasyon. Ngayon ay iniimbitahan din namin kayo na makilahok sa gaganapin na 2026 SLP Skills Advancement and Network Development Towards Welfare and Economic Acceleration or SLP Sandiwa Conference na gaganapin po sa 25 hanggang 26 ng June sa taong ito. Ito po ay para sa ating mga program participants na nasa Quezon City. Ito ay gaganapin sa District 2 Action Center ng Quezon City. Ayan.
At dito na po nagtatapos ang second episode ng SLP Kwentong Sibol sa taong 2026. Subalit bago po tayo magtapos, nais naming magpasalamat sa mga taong nasa likod ng ating episode ngayong araw. Una sa lahat ay nais nating pasalamatan ang ating guest speaker, ang Grievance Officer ng National Program Management Office na si Mr. Zandrex Pascasio, at gayon din ang SLP NPMO crew mula sa Capacity Building and Communication Section. At higit sa lahat, nais nating pasalamatan ang pinuno sa likod ng Sustainable Livelihood Program, ang ating butihing direktor na si Director Marifes C. Leon. At gayon din, nais namin ipahatid ang aming pasasalamat sa inyo po, aming mga taga-subaybay na nanonood ngayon ng ating Kwentong Sibol online show. Hangad namin na sa pamamagitan ng SLP Kwentong Sibol ay mas marami pa ang maabot ng kwento ng aming mga program participant at magbukas ng mga oportunidad bilang inspirasyon at paalala na kailanman ay walang hadlang sa pagkakaroon ng isang maginhawa, sapat at pantay-pantay na paraan ng pamumuhay. Hangad din namin dito sa SLP ang pag-asenso ng mga Pilipino dahil bawat buhay ay mahalaga sa DSWD. Hanggang sa muli, maraming salamat po. Ako si Sally Bolo, SLP Sulong Kabuhayan, tungo sa pagyabong. Pag-asa'y makakamtan, basta tayo'y magtulungan. Sulong kabuhayan, tungo sa pagyabong, para sa mga